po ang pahayag ni Vice Ganda tungkol nga dito sa 12-day suspension na posibleng magsimula na anytime these days, these coming days. Alright, sabi niya, in the middle of every difficulty lies opportunity. Totoo yun. Ang ibig sabihin, positibo pa rin po ang pananaw ni Vice Ganda. Siguro lang iniisip ni Vice na hindi lang siya kasi ang apektado dito, kundi yung mga host, iba pang host, at syempre, yung mga nasa likod ng camera, yung mga empleyado ng It's Showtime. Sa tingin ko, ayun yung mga totoong apektado. Dahil kung si Vice lang, halimbawa, yun nga, sabi ng isang netizen, kung si Vice lang sana ang tinanggal or ang nasuspende at si Ayon, walang problema. 'Di ba? Walang problema sigurado yan kay Vice at kay Ayon. Abay pa masaya pa dahil, good time again. May bakasyon na naman yung dalawa na posibleng or siguradong kaiinggitan ng mga haters ni Vice Ganda. Alright. Earlier, the Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB released a statement where they suspended the show for 12 airing days. Following this news, Vice took on social media nga para doon sa kanyang pahayag na in the middle of every difficulty lies opportunity. Nagtanong tuloy ang maraming netizens, anong mangyayari? Anong oportunidad ito? Diba? Totoo, pag meron talagang magsara na pinto sa atin, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Darating at darating yung oportunidad. Minsan kasi tayo, hindi natin nakikita na lahat ay may posibilidad. Pero lagi tayo maging positibo na ang isang bagay na hindi or nawala sa iyo ay posible talaga may magandang kapalit. Ganoon naman ang sitwasyon. Lalo't alam mo sa sarili mo na ikaw naman ay naging mabuting tao. Pero kung ikaw ay isang tao na alam mo rin sa sarili mo na naging balasubas, puro negatibo ang laman ng iyong kaisipan, halimbawa, ay hindi mo talaga pwedeng asahan na merong bagong oportunidad pag nagsara yung isa. Mahirap talaga yan. Pero sa katulad ni Vice Ganda na wala namang ginagawang masama, maraming napapasaya, maraming natutulungan, napaka-positibo ang nakikita niya. Alright. So, good luck. Yung mga haters ng It's Showtime at syempre ng ABS-CBN, I appreciate kung kayo po ngayon ay masaya at natutuwa. Pero sana totoong tao kayo kasi karamihan dyan sigurado mga trolls. Anyway, katulad ni Rendon Labrador, masayang-masaya daw siya. Short-lived etong mga ganitong kasiyahan. Kaya pagbigyan natin dahil hindi naman sila sanay siguro sa mga totoong kasiyahan. Nakikita niyo naman. Yung totoo, totoong mga bagay na nangyayari sa kanila na self-gratifying or na-gratifying para sa sarili nga nila. 'Di ba? Gratifying, masaya, 'di ba? At syempre, kontento. Yung mga ganong kasiyahan kasi, yan po yung natamo natin na mga tagumpay na totoo. Okay? At lumaban tayo ng patas. Doon tayo naniniwala. Doon ako naniniwala na pag tayo ay lumaban ng patas, matalo or manalo ka, walang problema. Pero yung totoong kasiyahan, yun nga, pag ikaw ay manalo. Pero hindi ka pa rin lupasay pag ikaw ay natalo. Basta alam mo sa sarili mo na lumaban ka ng patas. Ganun ang buhay.